worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Di ko mapigilan ang pagpuri sa'yo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Ang ginawa niya'y ating ipaalam. Ang kanyang pangalan ay dakila at banal. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Okay na tayo dyan, mga kapatid. May sira ang mic ko. Ayaw mag-on sa baba. Ayaw niya. Nag-loose na. Ayan. Oh, Bebo. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan po. Kamusta ang buhay? Alive na alive. Alive na alive, pero hindi sabay-sabay. Kamusta ang buhay? Alive na alive tayo. Kasi malapit na. Ilang tulog na lang. Excited na po ba kayo, mga kapatid? Pag hindi kayo excited, may problema kayo. Oo. Iba na lang, no? So, mga kapatid, ayan, nawala tuloy ako no? Ilan na naman tulog? Monday, Tuesday. 5 na lang. Pag hindi kayo natutulog, wala nang tulugan. Nakaka-excite naman po talaga. Nakaka-excite naman po talaga, mga kapatid, yung ating anniversary. At kahapon nga, 'di ba, parang
Dala-dala pa nung hanggang kahapon, yung spirit nung Saturday. Oo. Sabi daw nga nung mga iba, kalain mo, nakatatlong run pala tayo. Daig pa natin nag-marathon nung nung... Nold, ang dami naman nating mics. Pinagdidiskitahan niya yung isang yun no? Pasyang masyado atang malakas. Oo, babaan natin. Yan. Ay, hindi maganda yan. Wag yan. So, mga kapatid, konting-konting panahon na lang at makikita na po natin yung glory ni Lord. Kasi ang title nga nung ating is For His Glory. Arnold, di bang mic na lang? Ang tagal na niyang walang mic. Wait lang po. Yan na, wag na yan. Ito na lang. Ito na. Nilagyan ko ng baterya. Wait lang po. Okay. Thank you, Lord, mga kapatid, O sige, Beb, salita ka na. Sabi nung ating wait lang. Kanina pa tayo nagsisimula. Well, Okay. anyway, sabi doon, if you want to see good life sa ating lesson, Ang baba na naman ng mo. Ang baba na naman ng energy. Baba na naman ng energy mo. ha? Okay, thank you Lord mga kapatid. At sabi nga natin, konting tulog na lang. Pero bago yung ating anniversary, dito muna tayo sa ating lesson for today. At tayo magpe-pray muna. Thank you Lord. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw, Lord. Whatever may come, sa maghapon na to, still Lord, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Salamat po, Lord, at alam ko na pangungunahan mo po kami. Salamat sa masarap na tulog, maagang paggising, magandang disposisyon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat po ng nararanasan namin sa inyo. Especially, Lord, maraming salamat sa presence mo, Lord. Dahil ang presensya mo ang pinakamahalaga sa buhay po namin. Tinatanggal nito ang inis, ang galit, tinatanggal nito ang lahat ng hindi magaganda at ini-encourage nito within us kung ano ang gusto mong ipalabas sa amin to give you glory. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Oo na. Ano yung oo na? Bakit oo na? Ewan ko. Doon sa prayer mo. Sa prayer ko, kasi alam nyo mga kapatid, every moment, tayo po ay nahaharap sa decision. Kaya yung disposition mo, bantayan mo. Oo, ikaw mamimili, hindi ba? Amen. So, glory to God, pagka pinili mong maging maayos, di ba? Pagka hinayaan mong may nakawin sa'yo kaaway, sorry, para kang na-scam. Alam niyo ba yung feeling ng na-scam? Sabi Ako ko, alam ko yun. oo na. Oo na nga. Okay, para sa ating memory verse of the week. 2 Chronicles 16:9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Isang verse lang ulit yan. In this you have done foolishly. Therefore, from now on, you shall have wars. Pwede ba doon sa unang bahagi? Unang bahagi na lang, haba nga dyan. For the eyes, ang gusto lang namin dyan is, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Sa ibang version ba Yun yan? lang. Naghahanap Huwag tayong siya may ng digmaan. righteous? Naghahanap siya ng righteous? Yan din ba yun? Yan yun. Ah. Ba? You know, on the heart of those whose,
Sa at ibang version siguro yan, ano? Yan ba yun? Whose heart is loyal to Him. Naghahanap ng righteous. Oo. Aba. Tagalog, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong ng lahat ng tapat sa Kanya. Oh. Gandun lang. Ang gandun lang. Lahat ng tapat. So mga kapatid, ang tinutulungan pala ng Diyos ay yung Naghahanap mga siya. tapat. Naghahanap siya para tulungan niya yung mga tapat sa Kanya. Nagmamasid sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Sana mapansin ka ng Diyos pag nagmamasid. Di ba? Kasi pag nagmamasid ganito, oh, nitignan ka. Oo. Nandun yan sa ano, 34:15 hanggang 22, no? Oo. God is watching. Oo. No. Dire ka na. Yan. Thank you, Lord. Tayo po ay merong awitin bago ang lahat, mga kapatid. Come and see. Amen. See. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. Amazing. Yung ano. God prepared for those who wait on Him. Amazing, eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen. Is the very thing God prepared for those who trust in Him. Lahat tayo from the start. Come And and see, bilis the kaya, amazing display of God's God's power working in the lives of those who wait on Him. Wait on Him. Come and see The amazing display Sabay of tayo. God's power working in the May lives mic pa of naman kayo. those in Nakataas nga lang. Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. Bakit baka? Amazing, amazing. Our God is amazing, awesome, wonderful, almighty is our God. Amazing! Amazing, amazing. Our God is amazing, awesome, wonderful, almighty is our God. Thank you, Lord. Okay, Yan. mga kapatid. Kung ang nauna po nating lesson nung last week, yung last part, yung kay Pastor, is parang kinomfort tayo ng promise that God is our protection. Kasi sabi niya, ine-encamp. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin pala ng salitang encamp? Mamalagi doon. Camp. To abide. Parang nakakamp na doon. Encamp. Oo. Permanence. Oo. Permanente, ganun. So, inassured po tayo ng lesson natin last week na iniingatan niya Sa Psalms tayo. 34 tayo, no? Psalm 34 pa rin tayo. Today, nasa 8 hanggang
14 tayo. Oo nga, nag-i-intro lang ako. Ayan, okay. Papasok na ako dyan. Alright. O, sige, pasok na tayo. Meron ka bang gustong batiin? Hindi, wala. Nag-i-intro lang ako. Ah, nag-i-intro. Para sasabihin ko na tayo ngayon ay verse 8 to 10. Okay. Okay. Ay, 34. to ano pala? Oo nga. Sa 34 na tayo, even nung last Monday. Verses 8 to 14. 14. O, basahin ko sa atin, mga kapatid. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no want to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Yan. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life? Who is the man who desires life and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The message of the Lord. Thank Amen. you, Lord. So, I was saying po, di ba, what a comfort to know na ang Diyos ay laging nakapaligid sa iyo. Always ready para i-deliver tayo out of our trouble. Kasi He is our protection nga. Now, dito sa ating lesson, not only God is our protector, but also He is our provider. Dito sa verses 8 to 10 na to, kaya sabi, oh, taste and see that the Lord is good. Alam nyo, parang napaka-interesting na exhortation nito ni David sa kanyang mga nasasakupan. Taste and see that the Lord is good. Naaalala, para siyang mga nanay natin na sinasabi sa atin, kumain ka ng gulay. Inumin mo yung gamot mo. Knowing na with her maternal instinct, yung mga bata na when they take something with faith, sasabihin niya, it is good for you. Ganon din ang sinasabi ni David sa mga tao niya nung sinabi niya to. Sabi niya, taste and see. Sabi niya that the Lord is good. Ngayon, alam niyo ba ang ibig sabihin ng taste? Sabi niya, oh, taste. Ibig sabihin yan, sense, perceive. Oo. And see. Yung see dito, ang ibig sabihin niyan is behold or consider. Sabi niya that the Lord is good. Alam niyo ba, ang sinasabing word dito na good, ang ibig sabihin is pleasing, pleasant, best. Sabi niya, and blessed is the man who trusts in Him. Iisa-isahin natin yan, mga kapatid. Alam niyo ba na si David, na-experience niya yung protection and provision ng Diyos sa wilderness. Kaya, kung meron taong well-equipped to encourage people na ang Diyos ay protector natin and provider, si David yun. Kaya malakas ang loob niya. Wilderness experience. Oo. Alam niya yon. Alam niya yon. Kayo ba nagkaroon ng wilderness experience? So here is the goodness of God as David experiences. Oo. So, it's a good thing na makarinig ng mga testimonies. Alam niyo kung bakit sinabi niyang taste and see that the Lord is good. It's a good thing na makarinig ka ng mga experiences and testimonies ng ibang tao on how God is good and yun nga, provider, protector. Nakakatuwang makarinig. Pero, it's one thing to experience yung goodness ng Diyos. Pwede mong marinig eh. Oo. So, ang ine-encourage ni David dito, ikaw mismo ang makaranas. Kaya sabi niya, ikaw mismo ang tumikim at tumingin
kailangan matikman mo at makita mo on how good God is. Iniimbitahan, Come and see, it is an invitation. Kailangan makita mo, ikaw mismo makaperceive. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ikaw ang makasense, ikaw ang makaperceive, ikaw ang maka-experience. Tapos NC, ikaw mismo, you should behold the Lord para ma-experience mo. Sabi niya, yun ang, hindi naman po masamang makarinig kasi na-encourage din tayo eh. Pag nakakarinig tayo ng mga sharing, pero ayaw mo ba na ikaw mismo ang maka-encourage naman ng ibang tao pag narinig ka nila? Kasi na-experience mo. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos, hindi po siya nag-aalaw ng mga seasons of trials and troubles sa buhay natin only to bring us in despair o kaya para pahirapan tayo. Lagi kong sinasabi yun. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi po siya natutuwa na nahihirapan tayo. Pero inaalaw niya yung mga bagay na yan to teach us to trust in His promises. Ngayon, pwede mo lamang kasing ma-experience itong come and see, sabi ni David, through personal experience. Kaya kailangan dumaan ka dun sa mga bagay na yon. Marami kasing mga tao, mga evolutionist lang daw tayo. Sabi niya, too many people nowadays are evolutionist. Alam niyo kung ano yung evolutionist? Ito yung mga tao who love to talk about things that they never witnessed and experienced. Mga ganun lang daw marami ngayon. Gusto nilang magsalita sa mga bagay na hindi naman nila nalalaman at di pa nila na-experience. Puro mga theories lang. So, virtual lang, walang face-to-face. So kapag ganun, hindi mo daw na-taste and see ang kabutihan ng Diyos. So ang encouragement ni David dito sa mga tao niya, ikaw mismo ma-experience nyo. Alam nyo, nakita ko ang reason why behind this yesterday. Kahapon may pinuntahan kami na may sakit. Nitong may sakit na to, magagrabe, lalakas, thank you Lord, magagrabe ulit, lumakas ulit, tapos naggrabe na uli. So, ito ang tanong nung anak niya sa akin. Sister Ria, nakaka-confuse na po kasi. Sabi niya, ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Sabi niya, yes, nakakita kami ng maraming miracles. Sabi niya, grumabe. Thank you, Lord. Sabi niya, gumaling. Thank you, Lord. Tapos, balik na naman kami sa zero. Ilang beses, pabalik-balik kami doon. 5 beses, sabi niya, so naku-confuse ako. Ano ba talaga ang kalooban ni Lord? Tumahimik ako. Tapos nag-pray ako kay Lord. Tapos alam nyo, sabi ko sa kanya, kung kinuha ba agad ng tatay mo, ano ang question mo? Sabi ko sa kanya, tatanungin mo rin naman si Lord eh. Sabi ko, kung kinuha ng biglaan yung father mo, di ba? Sabi ko, alam mo, sa amin, nagtanong din ako ng ganyan. Sabi ko sa'yo, nung dati sa daddy ko. Sabi ko, kung kailan naman nag-serve ang daddy ko. Ayun yung experience na. Yes. You have to taste and see. Sabi ko, alam mo, naging tanong ko rin yan sa father ko noon. Sabi ko nga kay Lord, kung kailan naman nagsilbi yung tatay ko, Lord, tsaka mo naman kukunin. Sabi ko, tapos kaya lang naman niya gustong ma-extend ang buhay niya. Hindi naman pala para sa amin. Ang sabi niya kasi, konti pa lang yung gugugol kong oras sa service ko kay Lord. Tsaka sabi niya, gusto ko pandalin yung mga kapatid ko. So pagka narinig mo yung ganun, magko-question ka din, di ba? Sabi ko, naging question ko rin yun. Pero alam mo, na-realize ko later on na yung palang ganun na nagkasakit siya ng, nagkasakit muna siya bago siya kinuha ni Lord. Sa amin pala yun. Preparation sa amin. Sabi ko sa kanya, pinrepare muna kami ni Lord bago siya kinuha. Kasi kung yun ngang may time pa, buhay pa, may sakit lang nagko-question na ako kay Lord. Paano na kaya kung biglaan siyang kinuha? Hindi, diba 2 beses na nabuhay si Tatay Ed? Sa kanya 5. So sabi ko sa kanya, 5. Kaya yung sinishare niya,
Tapos kay tatay, 2 beses, ano? Kaya yung sinir mo. Kaya sabi ko, sa amin nga, sabi ko, ay, ano ba yun? Wala. Uuy. Sabi ko, piniprepare, sabi ko sa kanya, piniprepare kayo. Kaya, sabi ko kasi alam mo, yes, we are praying for healing. Pero hindi lahat ng prayer for healing physically ang sagot ng Diyos. Kasi kung ganun yun, edi sana wala namin sakit. Edi sana wala na namamatay. Sabi ko sa kanya. Ngayon, ang pinaka-the best prayer talaga is, your will be done. Pero are you ready for that? Sabi ko sa kanya. Pero alam mo, whether you are ready or not, God's will is always carried out. Sabi ko sa kanya, ngayon, sabi ko, pabalik-balik, di ba? Binibigyan pa kayo ng time ni Lord. Ayaw nyo ba nun? Yung iba, pagka namatay, hindi ka ba nakakarinig ka ba? Kung sana nasabi ko sa yung mahal na mahal kita. Bakit? Hindi sila nabigyan ng time. Kayo binibigyan pa ng time. Kaya ngayon, habang buhay pa, sabihin nyo sa kanya, mahal nyo siya, okay kayo, hindi nyo pababayaan kung may maiwan man. And nobody knows, baka mamaya tumayo pa ulit yan. So sabi ko, kay lumakas pa o hindi, nagawa ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Tapos tumahimik na siya. Tapos niyaya na kaming kumain. Isa-isang pumanik, pati apo. Oo. Isa-isang pumanik. Tapos yung ano? ganito, yung isa. Kasi kausap ko yung anak, kausap niya yung asawa eh. So after nun, nag-stop na yung anak niya. Tapos niyaya na kaming kumain. Tapos nag-share na kami ng masaya. So, tandaan po natin na kailangan nating dumaan sa mga ganyang bagay. Tingnan nyo, kung hindi ko na-experience yun, ano isasagot ko sa kanya? Palagi ko mag-a-agree din ako. Kasi dumaan din ako dun sa ganung pagsubok. Pero nakita ko kung paano yung paggalaw ng Diyos. Maski dun sa mga ganung sitwasyon po natin. So, oo. And we can only, masasabi lang natin yon through experience, mga kapatid. Sa pamamagitan po ng experience. And David was a great leader dahil nakakapagbigay siya ng testimony to what he had experienced. Yun ang pinaka-the best na sharing sa tao, yung na-experience mo. Kasi hindi niya pwedeng i-refute yun eh. Kasi nangyari na sa'yo. Ang theory kasi, pwede bang, nakarating ka na ba doon? Hindi pa. Oo, hindi pa. Sabing ganon. Pero iba yung, yes, galing na ako doon. Sasabihin niya, di wow. Sasabihin niya, di ba? May stop na siya. And the Lord wants the same thing for us. Kagaya ng gusto ni David, nung sabihin niya to sa mga tao niya, the Lord also wants the same thing for us. Gusto niya, ikaw muna kayang niyayaya ka niya eh. Halika, para ma-experience mo. Sumama ka sa akin para makita mo. Di ba meron kasing mga bagay na hindi mo siya ma-explain? Alam mo yun, may mga unexplainable things na na-experience tayo na pag tinanong ka, bakit ba ang saya-saya mo? Hindi ko Di ba nga ma-explain sinasabi sa'yo. natin? Halika, sumama ka sa akin. Sama ka sa fellowship. Oo. Ayun, Sama no? ka sa akin para ikaw mismo. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo kasi may experience mo na ikaw mismo. Ayun. So, verse 1 pa lang yun. Punta na tayo sa... So, yun. Oo. Subukan mo pa mo. Ba mo nga balo. Ganon sa Kapampangan. Subukan mo pa mo. Ba mo nga balo. So, sabi niya, alam niyo may isang word nga rin dito. Yung sinasabi ritong to taste, you experience it for yourself, and may isa pang word, convince yourself. Kasi pag nakita mo, makukumbinsido ka na oo nga pala, kaya pala ganyan ka, kaya pala ang saya-saya mo. Yun, nakumbinsi ka. Kasi hindi mo lang nakita, na-experience mo pa. So sabi niya, taste and see that God is good. Tapos sabi niya, blessed is the man who trusts in Him. So what does it mean to trust God? Sa Strong's Concordance, the word trust means to flee for protection,
Oo. And figuratively, to confide in. Ganda nito mga kapatid. Sa Hebrew pala, ang ano niyan is tsaka. Yung word ngayon na, tsaka mo, ibig sabihin, pangit mo. Pero, oo, yung mga sa salita ng mundo ngayon, sasabihin, ano tsura niya? Ang tsaka. Ibig sabihin, hindi kagandahan yung ano. Pero, ito pala, tsaka means trust. So, to trust in Him means to flee or run to God for protection and to confide in Him. Ang ibig sabihin po nito, ang trusting po doesn't mean na wala kang moment ng panic o kaya yung mga moment na nadidismaya. Lahat tayo meron nun. Ang ibig sabihin ng trusting Him, as soon as you feel the frightened, yung frightened feelings, pag nag-hit na sa'yo yon, namawis na yung kamay mo, sumakit na yung tiyan mo, yan yung mga di ba? Okay, naiiyak ka na. Ibig sabihin nun, you run to God agad for protection. Hindi naman po ibig sabihin na yung may tiwala ako kay Lord kaya hindi na ako natatakot. Hindi, lahat tayo natatakot. Actually, yun nga ang nakakapag-encourage sa'yo natutulak sa'yo to trust in God kasi natatakot ka eh. Pero once yung fear na yun hits you, ayan na, run to God na mga kapatid. Pumunta ka na sa presence ni Lord and pour out to Him. So, yung pour out dito, importante ito sa pagtatrust. Kasi, palagi itong ginagamit ni David, yung pour na salita, ibuhos ba sa Tagalog yung pour? Ibuhos. Alam nyo, ginamit niyo ito sa Psalm 62 verse 8. Sabi niya, trust in Him all the times you people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Tapos, sa Psalm 142, 1-5, ang sabi rin niya, I cry out to God with my voice. With my voice to God, I make my supplication. I pour out my complaint before Him. Dito papasok yung trust. Do you trust God enough na even your complaints, pwede mong iparating sa Kanya pero hindi magbabago ang pananaw niya sa'yo? Sometimes, parang nagigilty tayo sa ganyan. Ang nahirapan akong matutunan yan, na pwede kong ibigay sa Diyos yung mga complaint ko. Minsan tayo nagsosolve Hindi. Minsan, na ikukwento. kwento mo na lang sa iba, pero huwag kang maingay kay Lord As if hindi alam. Oo, as if hindi alam ng Diyos. Sa'yo ko lang sinabi yan Pero kay Lord, di ko yan sinabi. As if matatago mo. Pero, alam niyo ba na pati yung mga natutunan ko na even yung mga moments na talaga ba Lord, will you deliver me sa mga ganitong nasasabi ko na yung kay Lord. Kasi alam ng Diyos na hindi ako lumalayo sa Kanya. Pero nandun ako sa moment na kailangan kong ibuhos niya sa akin at ibigay ko sa Kanya naman in return yung total trust. Yung trusting na kahit na complain na ang ipinaparating mo pa rin sa Kanya, hindi nagbabago pagtingin niya sa'yo. Yon. Kasi once na hindi mo yun na-acknowledge, yung trust mo kay Lord partial. Hindi siya full. May tinatago ka kasi, akala mo, hindi ka na niya mamahalin kapag kaganito ka. So yung trusting na sinasabi rito, even yung moments like that, you have to develop a trust in God na mahal pa rin ako ng Diyos. Pour out pala. Oo. Hindi kasi siya tao Diyos siya. Ang tao, once na nagganon ka, nababawasan yung pag-ibig sa'yo. Nagbabawasan yung fondness sa'yo. Nagkatawan tao siya para makasympathize and empathize sa atin That as humans. is why you can trust Him. Na Yes. alam niya lahat yung feelings natin. Maski yung mga ganong moment kasi, naging tao din siya. Kaya alam niya. So trust also means, dito sa pinag-aaralan natin, to pour out your heart in God.
Acknowledging that He alone is the source of all the answers that you are looking for. Wala sa trabaho mo ang sagot. Wala sa asawa mo ang sagot. Wala Jesus sa is the anak mo answer. ang sagot. Amen. Nasa Diyos ang sagot, mga kapatid, nasa Kanya. So, ma-develop nawa sa atin yung ganung klaseng trust. So, what is the result of trusting Him? Ayon sa binasa natin. Gustong-gusto natin to. Ano? Ano nga yung result of trusting ayon sa binasa natin? You will be blessed. Sabi niya, blessed is the man who trusts in Him. Parang ang hirap-hirap nga nung tanong ko, you will be blessed. Sa strong concordance, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng blessed? Yung blessed sa concordance means happiness, mga kapatid. Alam niyo, gusto natin lahat yun. Pero, happy. Oo, sa AMPC, ang blessed na tao is a happy person, a fortunate person, and someone to be envied. Kaiinggitan ka, mga kapatid. Oo nga naman. Alam niyo, magandang comfort yon kapag may mga taong naninira sa'yo. Dahil inggit sila sa'yo. Magandang comfort yun. Alam niyo kung bakit? Bakit ka naman nila sisiraan kung wala silang nakikita sa'yo na gusto nilang meron sila, pero wala sila? Akala mo lang meron ka, pero wala ka, wala. Ganunin mo na lang. So, Wag joke naman. lang yun. Joke Joke lang lang. yun. Sige. Joke lang yun. Nagpapatawa lang ako para Oo nga, no? Oo. Ba't kaya sinabi na... May nakikita sila sa'yo To be envied? na gusto nila, sila din, ganon. Kaso wala. Kaya ang gagawin nila, sisiraan ka na. May payo ko. Anong payo mo? Sasabihin mo, susunod na ako. Hindi nga, inggit nga eh. Hindi, Wala para nang mawala naiinggit na na yung- nagsasabing walang naiinggit na nagsasabing susunod na ako dyan. Kaya nga babaguhin Ang sinasabi nila niyan, hindi ko pa alam. Hindi, kaya nga, Ganon, ang inggit. pagka may nakita kang ganon, sasabihin, babaguhin yung perception, tsaka heart. Sasabihin nila, Lord, sunod nyo na ako. Pwede naman yun, di ba? Oo. Pwede naman. 'Di ba? Opposite yung personality talaga namin eh, no, 'di ba? Kaya balance kami, swak tayo, 'di ba? Oh, yan. Swak! What is swak? Match. Okay. Match. Okay. So, okay na? Okay na. So, mga kapatid, yung blessed dito, you have to trust Him first. And you will be blessed. Yes. Oo. Alam nyo, yung mga tao na nakasubok na sa Diyos, yung confidence nila tumataas. Yes. Pag tumaas yung, kasi, napatunayan mo na eh. Kaya yung confidence mo in God tumataas, lumiligaya ang buhay mo. So, pagka maligaya ang buhay mo, blessed ka na, mga kapatid. Huwag kang maghanap ng mga blessing na laging material. Yes, sumusunod yan. Pero darating ka sa punto, sa totoo lang, darating ka sa punto talaga na wala pala sa material na bagay ang totoong kaligayahan. Mapapatunayan po natin yan, mga kapatid. So, sunod, sabi nga sa verse 9, "O fear the Lord, you, His saints, for there is no want to them that fear." Okay? Yung fear dito, ang ibig sabihin, be afraid. Ibig sabihin din niya, reverence. Stand in awe. Stand in awe. Sabi niya, "O fear the Lord." Ang ibig sabihin ng the Lord, mga kapatid, Holy One, nag-iisa. Tapos, you, His saints. Tayo yon. Ang ibig sabihin ng saints, mga kapatid, dito yung mga holy ones, they are the ones set apart. Oo, set apart, consecrated. Therefore, holy brethren. Oo. So, sabi nung isang mangangaral,
Sabi niya, nakakatakot lang kasi yung generation daw po ngayon has lost the reality that we have to fear God. First and foremost. Ang mga kabataan ngayon, ang daming kinatatakutan liban kay Lord. Ang daming kabataan, they do not fear the consequences ng mga gagawin nila. Gawa lang ng gawa. Pag naisipan, gawin. Pag hindi naibigay, nagmamaktol. Nakakalimutan natin, alam nyo, minsan takot nga tayo sa kaaway natin eh. Pero sa Diyos, di tayo takot. Takot tayo sa circumstances natin, pero sa Diyos, di tayo takot. Parang ang dami-dami natin kinatatakutan maliban sa Diyos. Samantalang ang sabi rito, alam nyo, hinanap ko yung Matthew 10:28. Sabi niya, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of God who can destroy both body and soul in hell. Yes, it's a good thing na nakikita nila ang Diyos ay mabait at lovable. Pero hindi mo ba alam na ang Diyos ay kaya ring kaya niyang gawin to sa Matthew 10:28? Kung meron kang dapat katakutan, ang Diyos yun, mga kapatid. Kung meron kang dapat mahalin ang Diyos, pero kung meron ka rin dapat katakutan, ang Diyos din. Kaso minsan, wala na tayong takot kay Lord. Ang takot na sinasabi ko rito, hindi lamang yung basta takot ka, but you have reverence for Ayun, God. reverential fear. You Wala are na afraid ngayon wala of na ngayon. displeasing God. Exactly. Afraid of displeasing God. Pero wala na, hindi na natatakot ang mga tao na ngayon. Pag may ginawa, ang pangit pala nung salitang, buti na hindi ko sinabi na lang. Wala na silang boundaries and they are not concerned with the consequences of Yes. their action or decisions. Oo. It happens, yes. Yung it fear happens. dito, you have to stand in fear with an awe of His Majesty. Parang ganun. Noong unang panahon, alam nyo ba, di ba yung mga ginagawa nating play, nung unang panahon, pag kinakausap mo yung hari, nakayuko ka lang. Kasi takot silang tumingin. Kasi pagka kinausap mo ang hari nang nakatingin ka sa kanya, tsk! Oo. Yun yung reverential fear. Ginagalang nila yung hari nila, kaya yung takot na yun, may kasamang reverence. The same thing kailangan, mga kapatid. Yun ang sinasabi po ritong fear. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, get your priorities right. Tignan mo, who's really in control here? Ang Diyos yun. Kaya kailangan, wag kang matakot sa sakit mo. God is in control. Kaya nga yung mga cancer natin, tinatanggal nga rin ni Lord yan eh. If God's will for you is physical healing, ilan na rito ang tinanggalan ng cancer? Di ba? So, wag mong katakutan ng mga sakit mo. Katakutan mo ang Diyos. Wag mong katakutan yung problema mo. Ang laman ng bangko mo ba zero? Wag kang matakot dun. Wala nang bababa dun. Meron ba? Negative pala, no? May bababa pala sa zero. Negative zero. So, tignan natin. Ang dapat katakutan mo, Negative who na is zero in pa. control of everything. Yun ang dapat katakutan mo. Who is in control, okay? Mga kapatid. So, ang sinasabi ritong fear the Lord, place Him as the supreme in your life. Siya yung pinaka sa buhay mo. Yung bang parang ang tingin mo sa Diyos, walang pwedeng magkompetensya sa Kanya, sa buhay mo. Yun ang sinasabi rito. And what is the result? Kanina, in-explain natin how it is to trust the Lord and what is the result of trusting God. Ngayon, sinabi natin, paano bang, how it is to fear the Lord. Ngayon, what is the result of fearing Him? So, gusto natin yan. Sabi nasa rin natin, sagutin nyo naman ako. Hindi, kanina pa yun eh. Kanina pa yun sa trust. Ano nakalagay dyan? When you fear the Lord. Sus! Basahin nyo. Sabi na doon, you will not lack anything good. Oo. Yun ang sinasabi dyan, mga kapatid. Kasi pagka you fear the Lord,
He will make sure that there will never be any deficiency in your life, in any area. Hindi ka magkukulang. So, yun pa lang kailangan natin. Fear God. At hindi ka magkukulang. Kaya ka kulang-kulang eh. May kanta daw diyan. Ano? Ayun, Di sila ka kanta lang ng kukulang. Biyaya mo'y lagi. Oo. So, He will make sure. Kaya lang, you have to fear Him. When you acknowledge that God is in control of everything, He will make sure na hindi ka magkukulang. Grabe yung He will make sure. Kumbaga, sinisigurado ko sa'yo. Kapag kami nagsabi sa'yong ganon, sigurado ka ba? Sinisigurado ko sa'yo, bibigyan kita. Di ba tumatahimik ka na? Kasi may assurance ka na, nagte-thank you ka na kahit na wala pa sa kamay mo, kasi assured ka na hindi, tutuparin niya yun. Sa verse 10, ang sabi, ito na yung verse 10 natin. Even lions go hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes, Oh, yes. oh yes. Oh, yun na, ganito na lang. You will lack anything good. Pero alam nyo, oo, lack not. Oo. Oo. Pero, ang sabi niya, you seek Him first. Ang seek dito, sa Strong's Concordance ulit, is defined as to tread, T-R-E-A-D, or frequent, to follow, to seek or ask, and also to worship. Yes, kasama yun when seeking the Lord. Yung to tread or frequent, ito yung, mga kapatid, pagka tinignan ng ibang tao, yung daan mo patungo sa Diyos, makita nila gasgas na. Kasi may frequency ng paglapit mo sa Diyos. Yes. Dapat yung road mo, to your prayer, to your devotion to God, kapag katinignan ng ibang tao, it is a road well-traveled. Ang isang road well-traveled ay gasgas na. Wala nang, kung may mga damo-damo, yung dinadaanan mo, wala nang damo-damo, ibig sabihin nun, lagi mong dinadaanan. Parang Bible din yan. Pag inamoy mo at amoy bago pa, Bible na hindi binabasa, dinidisplay lang. Pero yung Bible na iba na yung amoy niya at marami ng mga kung ano-anong kulay-kulay dyan, yan ay Bible na laging ginagamit. So yun ang sinasabi ritong seek, to tread, or frequent. Ang sabi, yung isa niya, to follow. Anong ibig sabihin nitong when you seek Him, you follow Him? Anong ibig sabihin nito? Let Him lead. You don't tell God where you want to go. You just ask Him, where would you want me to go? Yun ang tanong dapat. You seek Him and you ask Him, mga kapatid. Tapos, to worship. Ibig sabihin nito, you give all the glory to God. Wala pa yung answer, binibigay mo na yung glory sa Kanya. Yun muna ang kailangan mong gawin bago you won't lack anything good, ang sabi rito. Alam nyo, pag sinabing you won't lack anything good, ibig sabihin dito, your Father will never let it happen to you again. Grabe, no? Hindi ka nahahayaan ng Diyos na magkulang. Naniniwala ba kayo dun? Na-experience kasi natin yun, mga kapatid. Alam nyo, natuwa po ako dito that even lions go hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Nakakita ako ng dito, ng ibang perspective. Alam mo si David kasi, din siya hunter, di ba? Siguro nakikita rin niya ito dun sa mga leon nung Kasi kung titignan mo, the lion is the king of the jungle. Hindi ba? Pagka tinignan mo, king of the jungle, parang wala tong kagutuman. Kasi kahit sino gusto niyang kainin eh. Nakakita ba kayo ng lion na magpasuko ng giraffe?
maski ng mga buffalo na mas malala, twice their size na papasuko nila. So pagka inisip mo na ganun, lion will go hungry, pero they do. Pero ang sabi rito, kung yun nga, pero ikaw hindi, ang sabi ng Diyos. Alam nyo, may isang perspective akong nakita dito. Yung sinasabi niya rito, even the strong, even lions. Sa mga panahon ngayon, sa buhay na, sa mundo, sino yung mga kinoconsider nating lions? The strong and wealthy. Kasi sila yung mga tinitingala mo na, tapos pag nakikita mo parang wala nang pangangailangan. Sabi dito, even lions go hungry for lack of food. Sabi niya. So anong tinuturo po sa atin dito, mga kapatid? Someone can attain the highest achievement sa buhay. O kaya, he can have all the tangible things in the world na wini-wish lang ng ibang tao na magkaroon sila. And yet, if they are missing Christ, they will still come up empty. Yung mga tao, meron silang insatiable desires. Pero if we want to desire life, that's another thing. The real life is in Christ. Kasi minsan kahit naman yung mga bilyonaryo, meron pa silang hinahangad di ba? Walang Oo, wala insatiable talaga. desires. ang Kaya nga tawag sabi doon. niya, even lions go hungry. Not for lack of food siguro, pero for more of food. Kasi marami ngayon, walang masamang yumaman, mga kapatid. Di ba, nung pag matinan mo sa bata, anong gusto mo maging? Gusto ko maging mayaman. Ba't mo gusto maging mayaman? Para mabili ko lahat ng gusto ko. Di ba? Bata tayo, ganun tayo. Di ba? Papaabutin pala tayo ng Diyos na wala ka man, pero akala mo meron ka lahat. Pwede. Yun. So, tayo po yung mga, now, we realize, mga kapatid, na you can have nothing. Tayo ngayon to. Hindi na ako doon sa they have everything. But kung wala kay Lord, they will still come up empty. Ngayon, naabot natin yung, sabi nung iba kasi, justification nyo lang yun kasi wala kayo. Kaya daw sinasabi natin yun. Pero hindi. Ngayon, nare-realize na po natin na we can have nothing but possess everything when we have Christ. Yun ang irony ng buhay. You have everything, but you still come up empty because you do not have Christ. Pero tayo, we have nothing, but we have Christ, so we have everything. Yung I need. Oo. Yes, mga kapatid. So, when you have the Lord, matututo kang wag mag-pay attention to anybody or anything kasi napatunayan mo sa buhay mo that if you have the Lord, totoo yung sinasabi ng mami lagi, if you have the Lord, you have everything you need. Totoo yun. Everything, hindi lang some things. But everything you need, you have the Lord. So, lahat ng ating mga dapat gawin, lahat ng mga gusto nating maging mapasa atin dito sa pinag-aralan natin, merong kang dapat gawin. Hindi ito yung pangako na upo ka lang tapos darating sa'yo. Sa pinag-aralan natin ngayon, may gagawin ka. You have to trust Him. You have to fear Him. You have to seek Him. If you want to be blessed or happy, if you want to, ano yung pangalawa? If you want na wala nang luck sa'yo, gagawin mo yon. You have to trust Him. So, may responsibilidad tayo, mga kapatid, na dapat gawin bago po natin ma-experience itong mga bagay na to. Maraming mga tao ngayon, gusto nila dun lang sa experience. Pero ayaw nila ng responsibility. Kaya nasasabi nila, di naman totoo yan sinasabi mo eh. Bakit? Nagtiwala ka ba kay Lord? Sinik mo ba siya?
takot ka ba sa kanya? Sabi niya, hindi. Oh, ano namang karapatan mo na gusto mong maposesan lahat ng mga bagay na yun? Eh, wala ka namang ginagawa. Hindi po ganun, mga kapatid. May mga pangako dito, especially the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi nagbabago yun. Mahal ka pa rin niya. Kahit na ganito, kahit ganyan ka, mahal ka pa rin niya. Pero there are things na ang mga pangako ng Diyos ay may kalakip na responsibilidad on our part. At ito yung mga bagay na yun. Oo, may man's responsibility and God's promises. Yes. Nakalagay din, naalala ko yung Proverbs 3:5-6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do. Man's responsibility. And He will show you the right way. God's Amen. promise. Ano, ha? So, if you fear the Lord, you will be blessed. If you trust the Lord, you will lack nothing. Amen. So, come and see and taste the goodness of the Lord. Ayan. Amen. Amen. Ano, dire-diretso na. Sa akin naman, sa 11 to 14, come din to. Tingnan niyo. Doon sa una, come and see. Dito naman, come and listen. Sige, buksan niyo. Come and listen naman. Oo. Come din. Oo. Iniimbitahan. Pero sino yung dapat mag-listen? Yung children daw. Tingnan nyo, ha? So, dahil dun sa karanasan, journey ni David, ito naman yung kanyang advice. So, come. Sino kaya yung you children, ha? Yung ating mga anak only? O lahat ng mga kabataan? Tingnan natin, ha? So, pag-aralan natin at tingnan natin. Come, you children, listen to me. Ito na naman, I will teach you. The fear of the Lord na naman. Inulit-uli niya. Karanasan lang. Kayo ba nakakita ng mga bata sa mall na kung mag-tantrum at magsisigaw na hindi makontrol ng mga magulang? Meron ba Di kayo? ba yun yung pinaka hindi ko gustong nakikita? Di ba merong mga bata, bigla yung sigaw niya, sobrang, tapos talagang hindi mapigilan. Tapos yung nanay, pinapalo, sinusuntok. Oo nga. Parang hindi maano ng ko yun. Na hindi, parang ang laking mali nito pagka nakikita mo na ganon. Ang laking may mali rito sa ganung So, sitwasyon. So sabi niya, come, listen to me. O come, you children. So bilang tatay na siya o hari siya, sinasabi niya dun sa generation na magkaroon kayo ng takot sa Diyos kasi nakita ko nga, ang pagpapala, halimbawa, nung napunta ako kay Lord, matanda na ako. Pero makikita mo yung mga bata dito, yung fear of the Lord, ang kanilang pamamaraan Instilled, no? Oo, Sa kasi kanila. doon sa, naalala niyo yung spare the rod? Yes. Alam niyo bang Spare the ibig rod and sabihin spoil pala the niyang, child. ang ibig sabihin pala, ini-spoil mo yung child. Hindi mo dinidiscipline. Kaya minsan, di ba, minsan makakita ka ng bata, kaninong anak nanay yan? Ano yan? Paano sabi? Sino tatay nanay niyan? Ahoy. Tapos ang liit pa kung sumagot, nakakita na ba kayo doon? Tapos kung- pagka naman sinita, nagagalit yung magulang. Pero may mali po talaga to kahit anong tingin ko. Then lumalaki ko, kita ko yun eh. Parang mga bata kung sumagot sa magulang, grabe, no? Tapos hindi naman dinidisipline ng mga magulang, hinahayaan lang. Actually, noong unang panahon, Oh, di pwede yun. hindi, noong unang panahon, mautak ako eh. Pag hindi ako pinayagan ng isang lola ko, doon ako sa isang lola. Pag pinagalitan ako ng isang lola, yung isang lola ko kakampihan Ang ako. daddy ba nun na mamalo? Ang Daddy. dati, pagka kasalanan ng isa, parang lahat kami Hilera? Lalo na pagka
kakain na alas 6, sa totoong buhay, kailangan nasa bahay ka na. Oo nga. Sama-sama kayo. Tapos, pag tumawag, wala kayo, parang si Minister Jerry pala pumipito. Oo. Takbo Totoo ka. yun. Oo. So, naalala ko lang dito sa bahay. Pag pito ni Jerry, pasok na yung mga sa bahay, no? Pagka yung tatay sumigaw na, takbuhan na kayo kahit na naglalaro ka ng tumbang preso, naglalaro ka ng text. Hindi ako naglalaro ng patintero kasi pang ano yun eh. Pang ano? Di kayo. Ha? Di kayo. Naglalaro ba kayong patintero? Basta sa akin, nung araw, merong boxing, gano'n. Pag mahaba Pero hindi ang naman kamay ako mo kasali doon, sa ano ka na boxing. dun no? Yung mga pamangkin mo magaling sa suntukan, parang gano'n ang laruan. Tapos biglang yung tumbang preso, gano'n, balagong ka hanggang umiiyak ka na. Ang hinihintay mo na lang doon sa tumbang preso na balagong ka, tatawagin ka na ng tatay mo, nanay mo. Kasi Pag matatalo ka na, sabi, kasi kakantsawan ka nun. tawag na ako. Isang buwan ka nung nakakahiya. Isang buwan ka nung kakantsawan. Oo. Tsaka minsan ng buong kantsaw, naalala niyo ba, nagbabasketball ka, bidang-bida ka, ang galing mo. Biglang paglabas ng misis mo, nakapamoyewang, uwi ka na. Jahe. Di ba? Ang galing-galing mo. Sikat na sikat ka. Di ba? Parang gano'n. Magdating ng misis. So, sana ba tayo? Hindi. Yung talaga. Listen. Yung mga bata. Oo. They don't listen anymore. Wala. Hindi na Pag sinabi nung nanay, wag mong gagalawin yan. Nakatingin pa sa nanay, tapos sasabihin niya, Pero yung... Di ba? Hindi challenge. nila Hindi. Meron ngayon, bata pa lang, china-challenge yung authority nung nanay. Ayun na nga. Huwag mong galawin yan. So kasi hindi sabi, listen, ituro mo sa kanila ang fear of the Lord. Yun ang sabi ni Tama. David doon sa kanyang kaharian. So kung tatay ka man, ituro mo yung... Eto, matutuwa kayo, minsan nasasabi mo to. Sabi mo, anak, hindi tama yan. Magagalit si Lord. Hindi niya ba nasabi yun? So, tatanim doon sa bata yun na siyempre si Lord, nung nandito na tayo, minsan, don't do that. Hindi yan gagawin ni Jesus. Di ba? Nasasabi mo? Ngayon. Pero nung araw, pag nakita mo, kung ngayon, ang nangyayari sa iyo ay nandun sa 1434 at 1918 ng Proverbs, ayusin mo na lang. Ano ba yung sa 1918? Tingnan ko nga. Parang naalala ko itong 1920. Tinandaan ko yung 19 ganito. Tingnan natin. Tingnan mo nga, Proverbs 18. 1918. 1918. Tingnan natin Discipline your son while there is hope. Ito yung isa. But do not set yourself to his ruin. Sa good news nga, discipline your children while they are young enough to learn. If you don't, sabi niya, you are helping them destroy themselves. Oo. So, meron din sa Amplified Bible, yung set yourself, isa-set mo sa ruin. Yung but do not, kasi minsan galit ka. Huwag pala, but do not indulge your angry resentment by undue chastisement. Di ba sabi mo nung biniting ka sa sako? Wag ganun. Oo. Luhod ka sa asin? Hindi asin. Munggo. Munggo kasi hindi na ano yun eh. Munggo. Hindi, yung asin nadudurog pa eh. Yung munggo, ito na sa Bible pala sinabi, kung magdidiscipline ka, wag ding ganun. Minsan, di ba, pagka
yung mga magulang. Face the wall. Face the wall, pwede Wala, naman. ano lang yun eh. Wala lang yun eh. Kasi alam mo, may mga batang hindi magtatanda kung face the wall lang. Pero that time kasi, alam nyo, yung mga ganung ano sa atin, parang part siya ng disciplinary action. Hindi naman natin kasi siya tinitignan before na ano, child abuse, yung mga ganon, di ba? Kasi dati? pagka na-spoiled yan, pag, alam mo, wala ka na, lumaki yan, hindi marunong magrespeto yan sa authority. Oo. Tsaka ano yan, pag spoiled yan, minsan hindi marunong maghanap buhay o magtrabaho. Tama. Kasi, Kawawa din. kawawa din. Kasi pinalaki mo na hindi marunong ba? Hindi, nakita ko to na wala. Pagka na-spoiled mo kasi, ano ba ang tawag dyan? Silver spoon? Ano ba ang tawag doon? Oo. Born? With a silver spoon. O kailangan tuturuan pa rin na... Ba't ano ba yung spoon natin? Silver din naman oh. Hindi, kasi ang means ng ating... Stainless nga lang. Ang means ng provision ng Diyos ay pwedeng supernatural provision, pwedeng providential provision, pwede rin yung work. Kasi binigyan tayo ng lakas ni Lord na what you sow, you will reap. So that is also one way of para tayo pagpalain. Kasali rin niya sa ating pagtatrabaho. Kaya pagka minsan, may mga bata na hindi naturuan, minsan yan, hindi marunong maglikpit ng banig o maglulun ng kumot o ng ano. Bakit ka maglulun ng banig? Lulun? Lulon, oo, lulon, i-roll. Sa Kapampangan kasi ganun, lulon. Tanyo, tayong matatanda, natatandaan natin yun, paggising natin. O, Oo. yung hinigan mo. Oo, hindi pa pwedeng Oo. hindi mo ligpit Pero yun. ang reality naman, tignan mo kung tinuruan mong marunong magugas yung anak mo pag kumain. O, di ba pagka kumain nun, ikaw mag-iimis? Nung araw. Dati yung pagka hindi mo niligpit yung papahigayin ka ulit ni Manon. Higa ka dyan, maghapon kang umiga dyan, kaalis dyan. Ngayon pagka Oo, gusto mo maglaro. pagka Ay, matututo ka. Ay, bukas kailangan lulunin ko yung banig ko. Ganon. Hindi, tsaka yung minsan pagka kumain, ikaw pa rin tigalagpit, ikaw pa rin tigahugas, hindi mo tinuruan yun. Pagka yun nag-asawa, Sasabihin ng asawa, soli kita sa mga magulang. hindi, totoo. Sasabihin, sino ba ang magulang nito? Sasabihin ng biyenan. Oo. Diba? Soli mo na. Sana tayo. Yung sabi ka doon, calm. Oo, wag. Hindi maganda yung sugal. Huwag kang tataya dyan sa anumang cellphone ng mga kung ano-ano. Sasabihin mo kagad, it is not right. Yung kaso, kailangan wag yung yung nasabi ko, indulge sa galit o yun ang sinasabi. Oo. So, tignan pa natin kung ano yung advice. Kaya lang, na tayo, magta-time. Isa na lang. Basahin ko tignan nyo. Come, you children, listen to me. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Ito. Who is the, question mark pala doon sa huli. Tignan niyo Bubuin ko Who is the man who desires life? Meron akong mga nag-share, gusto na niyang mamatay. Meron palang mga tao na dahil sa maaaring nararanasan niya, ayaw na niya. Actually, minsan nga may mga nagsusuicide Pero, pag tinignan mo, successful naman. Hindi, totoo yan. Meron. Oo, meron. Minsan, ang tawag minsan doon, escapism. Yung tatakbuhan na lang niya yung takbuhan dito sa buhay, responsibilidad. Kaya, wapakasanan niya. Pero, sabi rito, tayo na meron takot sa Diyos, eto, who is the man who desires life and loves many days?
Gusto mo bang humaba ang buhay mo? Parang ganyan yan, di ba? Oo. Hindi, iba, tama. Pero biro mo, loves many days, Or do you want to enjoy life? Yan. and see good times. Yan. Ay, kaparehas to nung ano. Kaparehas to nung Pedro. Tingnan ko Oo nga, tingnan kaparehas nga parang siya. naalala ko. Sige, tingnan natin. Buksan niyo mga kapatid. Saan Pedro yan? Sa... First Peter. Parehong pala. Parehas. O, tingnan nyo. 1 Peter 3, 10 to 12. For the scripture says, for the scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days. Yung pala yun, love happy days. Do you want to enjoy life? Sabi. And see good times. Yun nga yung sabi mo. Ano daw? Yun, ano na naman yun. Oo, Di ba? Gusto mo makakita ng Gusto mo ba? happy Sasabihin, days. Gusto mo ba? Ito, by God's grace, you have to decide and Connected pala, no? oo. Pareho doon sa Kaya maraming taong malungkot. ito kasi, keep Yan. your tongue from speaking evil and your lips telling lies. Yan. You want to enjoy life and see good times? Sabi niya, stop from speaking evil and telling lies. In our spiritual walk now, kapag nakapagsalita ka ng hindi tama, bagabag na bagabag ka. Oo, kaya So hindi wala ka na, yung araw mo hindi na happy. Ang di na. Kanina lang parang nainis ako dahil yung mic walang tunog. Tapos nung inaayos, for me ako, pwede naman palitan. Ang tagal inaayos. Naka-live na tayo. So, preparation kagabi, yun lang ang learning experience. Learning experience. So, tapos ang sabi ko, wait daw, sabi ni Arnold. Ang lakas ng salita ko. So, meron na dong wrong speech because of doon sa nakita ko. No excuse, I'm telling this para, kung ganun nanatili ako, hindi na masaya yung ating araw. So, mababagabag ka talaga. So, stop speaking evil, nonsense, idle words, lalo na yung mga curse or words that will hurt anybody. Hindi ka na masaya. Oo, subukan mo. Nakilord ka na eh. Oo Yung nga. conviction ng Holy Spirit. Kaya tuloy, yung araw mo, sira. Tapos papanitiliin mo, buti na lang nakabawi kagad ako, no? Diba? Sinasabi ko na ngayon na akala mo okay ka, pero miyam-yang konti, iba na yung sasabihin mo. Sira na yung araw mo kasi meron kang Holy Spirit within you eh. Hindi mo hahayaan yun. Conscious effort din kasi yun. Yes, oo. Choice mo kasi yun eh. Kailangan sasabihin mo, hindi, ayoko nito. Piliin mo. Ikaw pipili kasi nun. Hindi man makakapiling ibang tao para sa'yo. Lalo na kapag nag-tell ka ng lies. Hindi. Paano yung ngayon daw? Joke lang. Pero ang totoo, nagsinungaling na, di ba? Ang ano lang, katwiran, joke lang eh. Di, kasi hindi ka nahahayaan ni Lord tsaka ng banal na espiritu na manatili doon yung paglalay. Minsan, nasabi mo lang, halimbawa, asa ka na? Asa ka na? Oh. Asa ka na? Lapit na. Ang layo mo pa. Kakaalis mo pa lang eh, no? Lapit na. Hindi, akala mo lang wala. Hindi ka nahahayaan ni Lord kasi may fear of the Lord ka na. Mag-i-enjoy ka na sa life mo. Kaya happy days. Kaya yung isang araw mo, halimbawa, pag tulog mo kagabi, ay salamat po, hindi ako nainis, hindi ako nagkaroon ng maling damdamin, hindi ako nag-isip ng maling damdamin, hindi ako nakapagsalita ng maling damdamin, matutulog na ako. Kaya lang, nung matutulog ka na, doon pa nung sumablay.
Kung kailan matutulog na. Sabi na, sayang yung buong araw no? O, tutulog ka na lang. Eh, paano kang sumablay pag matutulog ka na ano nangyari kaya? Hindi ka makakatulog. Hindi, tulog ka na, biglang may magre-ring. Biro lang. Be considerate. Pagka mga natutulog na, wag lang, pero pag emergency, okay yan. Pero pag mga, hindi ba? Eh, ha? Oo nga. Parang 5:30 in the morning nagring ang phone. Sabi ko, hello. Sabi niya, Ma'am, saan po ba itong comfy? Sabi ko, saan ito? Delivery po, ma'am. Kuya, 5:30? Sabi ko, nasan ka ba? Nandito po ako sa warehouse. Sabi ko, kuya, natutulog ba yung mga tao? Wala ka pa pala sa harapan ng bahay. Tumatawag ka na para lang po masigurado ko kung saan ako pupunta. Sabi ko, kuya, nag-iisip ka ba? Happy days. Hindi, parang pagka nabasa mo, yung Word of God, magiging salamin mo. Oo, salamin mo talaga yon. Ngayon, kung ayaw mong magbago, sabi ng iba, wag, parang gano'n. Hindi naman, pwede. Kasi, natuwa ako, merong isang line na nagsabi, kailangan, you adapt, you learn, and you transform. Natuwa ako doon. Kasi kay Lord na tayo, na-adapt mo na yung kingdom living. And then you learn, and you transform. You Maganda adapt. yan. Maganda yung word na adapt. You adapt, you learn, you transform. Eh minsan, you learn, pero walang transform. Na-learn mo lang in your mind, but still, the practice is the same. Hindi ka naka-adapt. Oo. Kaya pala yun ang progression. Ano? Pag hindi ka kasi naka-adapt, alis Dito ka sa eh. Kingdom of God, koinonia tsaka metochos. Parang si Kuya Ernie. Ano? Tumagal dito yan sa compi eh. Dahil? Kasi naka-adapt na siya. Ang, Kaya nung una pa lang, binuli na agad siya eh. Sabi, naka-adapt kailangan na siya. maka-adapt ka. Ang akin naman, inadapt na siya. Okay, nung naka-adapt na siya, considered na siyang adapted. Tayo kasi mga Kristiyano, adopted sons and daughters sa Kingdom of God. Si Lord ang ating So, ito na yung, ito. Turn away from evil and do good. Merong nagta-turn away from evil lang, pero walang doing good. Pwede ba yun? Hindi. Yun ang niya. Sabi niya, turn away from evil and do good. So, kaya minsan hindi natin natatanggap, di tayo masaya. We do not enjoy life. We don't see good times. Yes, we have turned from evil, pero ano naman ang ginawa mo? Kailangan meron ako. Do good. Do good. Do good. Do good, search peace, and pursue peace. Maintain sa iba. Pero, sabi doon, huwag kang magsasalita ng evil. So, meron akong natutuhan. Ano? Hindi ko sasabihin. So, huwag kang mag-speak ng evil, but you speak out against evil. Yes, tama. Iba to. Tama. Do we speak out against evil? Sabi, huwag kang magsasalita ng evil. Akala kasi when you speak out against evil, you are speaking evil. No. Parang, pagka yung sinabihan ka, kasi may ginagawa ka eh. Pagka pinagalitan mo, para sa taong yon, you're speaking evil. So how do we speak out Against evil? That would be next Monday. next Monday. Grabe yan. Amen. Oo, nako. Kasi minsan, na lang, passive na lang. Hinayaan na lang. So, yun ang ating susunod na lesson. Birthday. Birthday! Happy birthday!
kay Brother Boyet Ceremonia ng ating Talim Island. Brother Boyet, happy birthday po. Kay Sister Inday Mosquera. Sister Inday, si Ana Toralba. At sa aking best friend, Bes, happy birthday kay Kuya Jim. Uy. Oo, happy birthday. Padalan mo akong handa mo. Brother Mon Dismaya. San Fabian. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At nakikiramay po kami sa Barrera family. No, kasi si Brother Ruel ay kinuha na ni Lord. Pangasinan Outreach. Yan. Hopefully magkita po tayo dyan. Thank you, Lord. Amen. Ayan. So mga kapatid, bago po tayo magpaalam, stop pursuing the things of this world. And let us start putting all our passions into pursuing the Lord. Kasi kapag ginawa po natin yon, ang pangako niya, we will never lack any good thing. Our repeat new song of the week, We will end dito sa last. The Breaker of Chain, composed by Brother Darwin Datu. God bless you, mga kapatid. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. All who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free
shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. If the sun sets you free, you will be free indeed. If the sun sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen today. Yes, indeed, it shall happen